Sa mapagpala at magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Maligayang Pasko po. Tunay ngang napakabilis po ng panahon. Parang kailan lamang ay nagdaos tayo ng sambang umaga noong nakaraang taon. At purihin ang Diyos sa kanyang patuloy na katapatan at kabutihan sa ating mga buhay. At sa biyayang tayo muling nagkakatipon sa umagang ito. Hindi po biro ang gumising ng maaga, lalo't higit po sa mga kabataan na sanay na magising ng tanghali. At marahil, ang iba po sa inyo ay nagtataka at nagtatanong, bakit tayo may sambang umaga rin katulad ng ibang simbahan? Maaring ang ganitong season ay karaniwan na rin sa marami. Talahin ang pagkakataon sa tatlong kadahilanan. Una, upang makapag-anyaya tayo ng iba pang mga panauhin upang sila may makarinig din ng salita ng Diyos. Ikalawa, upang maibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga pamilya at sa mga hindi pa mananampalataya. At ikatlo, upang patatagin ang ating pananampalatayang Kristiyano at mas makilala pa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ngayong taon, tayo po ay nasa panibagong series ng mga mensahe sa loob ng siyam na sambang umaga kung saan pagbubulayan natin ang mga dakilang bagay sa Kapaskuhan. Kung kayo po ay may mga dalang Biblia, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia at buksan po natin ang ating batayang talata sa Lucas chapter 1 verses 5 hanggang 25. Lucas chapter 1 verses 5 to 25. Kung naroon na po kayo, sundan po ninyo ako sa aking pagbasa. Ang pahayag tungkol sa pagsilang ni Juan na tagapagbautismo. Noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo na kabilang sa pangkat ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula naman sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Isang araw, nanunungkulan ang pangkat na kinabibilangan ni Zacarias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso habang nagkakatipo naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako'y si Gabriel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil sa hindi ka naniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng takdang panahon, ikaw ay magiging pipi.
Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, "Ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao." Sa bawat yugto po ng buhay, may mga panahong tila tahimik ang Diyos. May mga panalangin matagal na nating idinudulog, ngunit parang wala pa ring sagot hanggang ngayon. Sa mga sandaling ito, dumarating po ang pagkapagod, panghihina, at minsan ay pagdududa. Hindi dahil sa kulang ang ating pananampalataya, kundi dahil sa katotohanan tayo ay tao. May limitasyon at kahinaan. At ganito rin po ang naging karanasan ni Zacarias at Elizabeth. Sila ay matuwid at tapat sa Diyos, ngunit sa kabila nito ay nanatiling baog at walang anak. Sa paningin ng tao, huli na po ang lahat para sa kanila. Ngunit sa mata ng Diyos, hindi pa tapos ang kwento. Sa kanyang natatanging panahon, nagpadala siya ng anghel upang ipahayag ang isang pangakong higit pa sa inaasahan. Isang anak na magiging dakila at maghahanda ng daan para sa Mesyas. Dito po natin, mga kapatid, makikita ang napakalalim na katotohanan. Ang katapatan ng Diyos ay hindi nakabase sa ating lakas o pagiging perpekto. Ang Diyos ay tapat kahit na sa mga panahong tayo'y nanghihina. Siya ay patuloy na kumikilos kahit tayo'y nagdududa at tumutupad ng kanyang ipinangako kahit tila huli na para sa atin. Habang pinag-aaralan natin ang buhay ni Zacarias, makikita natin ang 4 na katotohanan ito. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa panahon ng takot. Ikalawa, pag-asa sa panahon ng kawalan. Ikatlo, leksyon sa panahon ng pagdududa. At ika-4, biyaya sa kabila ng ating mga kahinaan. Ang kwento po ni Zacarias ay hindi lamang kwento noon na naitala sa Biblia. Marahil ito ay kwento rin ng marami sa atin ngayon. Ngayong umaga po, sama-sama nating pagbubulayan ang 4 na katotohanang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang. 4 na katotohanang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay sa kabila ng ating mga kahinaan at pagkukulang. Una, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Balikan po natin ang ating batayang talata at sinasabi sa verse 12 to 13 ang ganito. Nasindak si Zacarias at natakot nang makita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata." Ang unang tugon ni Zacarias nang makita niya ang anghel ay matinding takot at pagkasindak. Natural lamang po ito dahil hindi karaniwang makita ang isang nilalang mula sa langit. Ngunit ang takot na ito ay hindi nalalayo sa takot ng maraming tao ngayon. Takot sa hindi tiyak na bukas, takot sa problema, takot sa kawalan ng control, at takot sa mga pangyayaring hindi nila maunawaan. Napakarami nating takot sa buhay na ito. Subalit bago pa man ibigay ng anghel ang mensahe ng Diyos,
Kapayapaan muna ang ipinagkaloob sa kanya. Pansinin po natin yung sinabi ng anghel, huwag kang matakot. Dito pa lamang ay makikita na natin ang unang larawan ng katapatan ng Diyos. Kapag siya ay kumikilos, hindi siya dumarating ng may paghusga, kundi may kapayapaan. Hindi ng kalituhan, kundi may katiyakan. At hindi paninindak, kundi may kapanatagan. Ang kapayapaang ito hindi lamang ibinigay upang patahimikin ang damdamin ni Zacarias na mga oras na iyon, kundi upang ipaalala sa kanya na ang presensya ng Diyos ay sapat na dahilan upang maging panatag ang puso. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 27, Juan chapter 14 verse 27, kapayapa ang aking iniiwan sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo. Sinabi ni Jesus na iniiwan niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Hindi ang uri ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kapayapaang mismong sa kanya nagmumula. Ipinapakita nito mga kapatid na ang kapayapaang mula kay Jesus ay hindi nangangahulugang wala na tayong mararanasang problema, kundi mayroon tayong katiyakan sa gitna ng pagsubok. Iyon ang kapayapaang nagmumula kay Jesus. Na dumating man ang maraming pagsubok sa ating buhay, yung kapayapaan na yun ang ating mararanasan. Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi bunga ng isang tahimik na kalagayan sa buhay, kundi bunga ng kanyang presensya at katiyakan ng kanyang mga pangako. Ang kapayapaan ng mundo kasi mga kapatid ay pansamantala at marupok. Nawawala kapag may pagsubok, may problema. Ngunit ang kapayapaang mula kay Jesus ay nananatili kahit sa gitna ng hindi maunawaang mga sitwasyon. Ang kapayapaang tinutukoy ni Jesus sa talata ay malinaw nating nakita sa karanasan ni Zacarias. Sa mahabang panahon ng katahimikan ng Diyos, si Zacarias ay patuloy na naglingkod bilang isang saserdote. Kahit dala niya ang bigat ng pagkabigo at hindi natutupad na panalangin. Sa panlabas, maayos ang kanyang kalagayan. Ngunit sa loob, may takot at pagdududa pa rin. Kaya na magsalita ang anghel at ipahayag ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi kapayapaan ang unang naging tugon ni Zacarias, kundi pag-aalinlangan. Ipinapakita nito na kahit ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay maaaring mawalan ng kapayapaan kapag ang pananampalataya ay nahigitan ng pangamba at ng matagal na paghihintay. Nayayanig ang ating pananampalataya kapag dinadalaw tayo minsan ng pangamba at matagal na paghihintay. Naiinip tayo sa katuparan ng pangako ng Diyos. Gayunman, nakita natin na hindi sumuko ang Diyos. Sa kabila ng pagdududa ni Zacarias, tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang kapayapaang mula sa Diyos ay hindi nagmumula sa isang agarang sagot sa panalangin, kundi isang katiyakan na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Nagkaroon si Zacarias ng kapayapaan dahil sa sunod na ipinahayag ng anghel. Ano po ang sinabi? Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ito ang malaking dahilan kung bakit tumitigil ang takot, hindi po ba? Kapag nakabasa tayo ng salita ng Diyos at pinanghawakan natin yun, ayon sa kanyang ipinangako, nagkakaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan sa ating puso. Ito po ang malaking dahilan kung bakit tumitigil ang takot. Kapag malinaw nating narinig sa Diyos na dininig na niya ang ating mga panalangin. Dahil sa katotohanan, ang Diyos ay nakikinig, aware, at tapat na kumikilos kahit hindi natin nakikita. Amen?
Marahil matagal nang ipinapanalangin ni Zacarias at Elizabeth ang magkaroon ng anak. Ngunit sa tagal ng panahon, maaaring iniisip na nilang huli na ang lahat para sa kanila. Ngunit ipinakita ng Diyos na ang panalangin ay maaaring magtagal o tumagal bago sagutin, pero hindi kailanman nalilimutan. Ganito rin po ang sinabi sa Filipos chapter 4, verses 6 to 7. Filipos chapter 4, verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, sa pamamagitan ng panalangin, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng tao, ang siyang mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang talatang ito ay tiyak na nagsasabing ang kapayapaan, mga kapatid, ay bunga ng pagtitiwalang sinasabi natin sa panalangin. Bakit ba tayo nananalangin? Dahil alam natin yung Diyos na nilalapitan natin at tapat siya sa kanyang mga ipinangako. Kapag inilalapit natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos, ang kapayapaan na nagmumula mismo sa Kanya, ang siyang nagbabantay sa ating puso at isipan upang hindi tayo mag-alinlangan tulad ng nangyari kay Zacarias. Ang kapayapaan na naghahanda sa ating puso upang malaman ang kanyang direksyon at ang kanyang mga layunin. Kaya sa mga panahon ng pagkalito, pangamba, o tila hindi sinasagot na panalangin, dapat nating tandaan na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At ang kanyang mensahe ay madalas na nagsisimula sa salitang, huwag kang matakot. At tulad ng sinabi niya kay Zacarias, sinasabi rin niya sa iyo ngayon, kapatid, huwag kang matakot anak, narinig ko ang iyong panalangin. At ang kapayapaang ito ay siya lamang ang maaaring magbigay. Ikalawang katotohanan, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Sa verse 14 to 17 po ay ganito ang sinasabi, ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Matapos bigyan ng kapayapaan si Zacarias, hindi doon nagtapos ang pagkilos ng Diyos. Ipinagkaloob niya ang ikalawang biyaya at iyon ang pag-asa. Ngunit ang pag-asang ito, mga kapatid, ay hindi karaniwang pag-asa na umaasa lamang sa posibilidad o swerte. Ito ay pag-asang nagmumula mismo sa Diyos. Kaya't masasabi natin ito'y may direksyon, may layunin, at may malinaw na patutunguhan. Ang ipinahayag ng anghel ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng anak, kundi tungkol sa katuparan ng plano ng Diyos. Sa loob ng mahabang panahon na tila tahimik ang Diyos, muli siyang kumilos sa kasaysayan ng Israel. Ang kapanganakan ni Juan Bautista ay hindi lamang sagot sa personal na panalangin ni Zacarias at Elizabeth, kundi siya ay itinalaga ng Diyos upang maging kasangkapan sa pagitan ng lumang tipan at ng pagdating ng Mesyas. Ipinapakita nito na ang pag-asang ibinigay ng Diyos kay Zacarias ay higit pa sa personal na kaginhawahan. Ito ay pag-asang may mas malawak na layunin at may epekto sa buong bayan ng Diyos.
Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, ito'y madalas na mas malaki kaysa sa ating hinihingi at inaasahan. Hindi lamang niya binabago ang ating sitwasyon, inihahanda niya tayo para sa kanyang mas dakilang plano. Pansinin natin mga kapatid ang lalim ng ginawa ng Diyos. Hindi lamang siya nagbigay ng anak, kundi isa sa mga kakasangkapanin niya mismo. Hindi lamang siya nagbigay ng sagot sa panalangin, kundi kaakibat nito ang isang mahalagang misyon. At hindi lamang siya nagbigay ng kagalakan kay Elizabeth at kay Zacarias, kundi ito'y nagdulot ng pag-asa sa nakararami. At ang kamangha-mangha pa rito mga kapatid, ang lahat ng ito ay pinangako sa panahong tila huli na ang lahat. Kapag ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, hindi ito simpleng positibong pananaw o wishful thinking. Ang pag-asa na ibinigay ng Diyos kay Zacarias ay nakaugat sa kanyang karakter at pangako, hindi sa posibilidad ng sitwasyon. Sa mata ng tao, wala nang dahilan para umasa. Matanda na sila, hindi po ba? Matagal nang naghihintay at tila tahimik naman ang Diyos. Ngunit sa mata ng Diyos, ang ganitong mga sandali ang madalas niyang piliin upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sa mata ng tao, tapos na ang kwento ni Zacarias at Elizabeth. Ngunit sa mata ng Diyos, nagsisimula pa lamang ang kanyang plano. Kaya totoo po ang sinabi ng Diyos sa Jeremiah chapter 32 verse 27. Jeremiah chapter 32 verse 27. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang anumang bagay na napakahirap para sa akin? Ang tanong na ito ay malinaw na hindi para sa Diyos. Ito ay tanong para sa atin. May mga bagay bang napakahirap para sa Diyos? Tayo po kasi mga tao ang madalas maglagay ng hangganan sa kapangyarihan ng Diyos, na tila ikinakahon natin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Batay sa edad, kakayanan, karanasan o sitwasyon. Ngunit ipinapaalala ng Diyos na ang pag-asa na nagmumula sa Kanya ay hindi kailanman nahahadlangan ng tila imposibleng kalagayan. Mahalagang maunawaan din natin na ang pag-asa mula sa Diyos ay hindi palaging may agarang solusyon, kundi isang malinaw na direksyon. Ang pag-asang mula sa Diyos ay hindi palaging may agarang solusyon, kundi isang malinaw na direksyon. Hindi agad ipinanganak si Juan Bautista nang magsalita ang anghel. Ngunit binago na agad ng Diyos ang hinaharap ni Zacarias. Nahabagan ako ng Panginoon. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Matapos ang kapayapaan, pag-asa at leksyon, dumating ang malinaw na larawan ng katapatan ng Diyos. At ito ay ang kanyang biyaya. Malinaw na ang biyaya ay hindi dahil naging karapat-dapat tayo. Hindi dahil perpekto tayo. Hindi dahil wala tayong pagkukulang. Ang biyaya ay dahil sa katotohanang mabuti ang Diyos. Sa kwento nakita natin na si Zacarias ay nagduda. At bilang pagtutuwid, siya ay naging pipi. Siya ay tinuruan ng Diyos. Ngunit pagkatapos ng lahat ng iyon, sa kahuli-hulihan, ang pangako pa rin ng Diyos ay natupad. Ipinakita dito na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa lakas ng pananampalataya ni Zacarias o sa kung sino siya sa harapan ng Diyos, kundi dahil sa malinaw na layunin at kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang kahanga-hangang biyaya, mga kapatid.
Na kahit may mga pagkakataong nagkulang tayo, kailanmay hindi nagkukulang ang Diyos. Amen? Hindi sinabi sa Biblia na nawala ang pangako dahil sa pagdududa ni Zacarias. Hindi rin sinabi na binawi ng Diyos ang naiisip niyang gawin. Bagkus, pagkatapos ng panahon ng katahimikan at disiplina, dumating pa rin ang matagal nilang ipinapanalangin at ang kapahayagan ng pangako ng Diyos. Nagdalang tao si Elizabeth. Ang biyaya ay gumagalaw kahit wala na tayong nakikitang pag-asa. Si Elizabeth ay matanda na, nasa panahon na ng menopause. Wala na sa natural na kakayanan para magdalang tao pa. Pero dito pumapasok ang biyaya, kapatid. Ang Diyos ay gumagawa sa mga panahong tila imposibleng bagay at napakahiwagang karanasan ng buhay. Kaya ng mga oras na iyon, sinabi ni Elizabeth, kinahabagan ako ng Panginoon. Makikita din natin na ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa kanyang tamang panahon, hindi sa oras at panahon na gusto natin. Hindi kung ipinanalangin natin ang isang bagay na gustong-gusto natin ay matutupad na kaagad iyon sa panahong gusto natin. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa kanyang tamang panahon, hindi sa oras at panahon na gusto natin. Hindi nila nakuha ang anak noong sila ay bata pa, malakas pa, o socially ideal pa. Bakit? Dahil may mas mataas na timing at nasa isip ang Diyos. Ang kapanganakan ni Juan na magiging paghahanda kay Kristo sa kanyang pagdating. Ipinapakita rin dito na ang biyaya ng Diyos ay nasusumpungan sa panahon ng ating kahinaan. Yung tila wala ka nang makitang liwanag sa mga bagay na inalonging ng puso mo at tila napakatagal itong sagutin ng Diyos. Doon gumagawa ang biyaya. Ngunit ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, Ikalawang Korinto chapter 12 verse 9, sapat ang biyaya ko para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap kapag ikaw ay mahina. Hindi inaalis ng Diyos ang ating mga kahinaan, ngunit ipinapakita niya na kailanmay hindi nagkukulang ang kanyang biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang ibinibigay kapag tayo ay malakas, kundi lalo pang ang nahahayag sa panahon na kapag tayo ay mahina. Kapag sinabi ng Diyos na sapat ang biyaya ko, ipinapaalala lamang nito na kahit hindi mabago ang sitwasyon, may sapat na lakas, tulong at presensya ang Diyos. May sapat na presensya ng Diyos upang tayo'y magpatuloy. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sapat ang biyaya ng Diyos sa iyo, kapatid. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating kakayanan, kundi sa ating buong pusong pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Kanya. Ito ay kaakibat ng karanasan ni Zacarias. Sa kanyang kahinaan, sa kanyang takot, pagdududa at katahimikan, hindi siya iniwan ng Diyos. Sa halip, ginamit ng Diyos ang kanyang kahinaan upang ipakita ang kanyang katapatan at kapangyarihan. Hindi po perpekto si Zacarias, ngunit doon mismo sa kanyang kahinaan, nahayag ang dakilang plano ng Diyos. Ang kahinaan na hindi hadlang sa pagkilos ng Diyos. Ito ang mismong daluyan kung saan mas malinaw na nakikita ang kanyang kapangyarihan at biyaya. May mga panalangin ka bang tila huli na? Sa mata ng mundo ay wala ng pag-asa. Pero ang Diyos ay hindi nalilate, kapatid. May mga sitwasyon ka bang parang tapos na o hindi na mababago?
Pero ang Diyos ay nananatiling Diyos ng himala. May mga kahinaan ka, pagkukulang ka, pero iyon ay pagkakataon upang ipamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung iniisip mong hindi ka na deserving, nagkulang ka, o hindi mo kayang magbago, tandaan mo ang kwento ni Zacarias. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng biyaya dahil mabait tayo, naglilingkod tayo, o sa anumang katatayuan natin. Nagbibigay siya ng biyaya dahil siya ay mabuti at ito ay ayon sa kanyang mabiyayang kalooban at katapatan. At kapag dumating ang biyaya ng Diyos, gaya ng sinabi ni Elizabeth, inaalis nito ang ating kahihiyan at ipinapakita naman ito ang kanyang kabutihan sa lahat. Sa akin pong pagtatapos, ang kwento ni Zacarias ay larawan ng bawat isa sa atin. Siya ay matuwid, naglilingkod at tapat, ngunit hindi perpekto. Siya ay nag-aalinlangan, natatakot, nanghihina at nagdududa. Gayunman sa lahat ng ito, mata ng Diyos. Una, sa ikatlo, sa kanyang pagdududa, ang Diyos ay nagbigay ng leksyon, hindi upang parusahan, kundi upang hubugin at palalimin ang kanyang pananampalataya. At ikaapat, sa kabila ng lahat, ang Diyos ay nagbigay ng biyaya. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi nakabase sa ating kakayanan, kundi sa kanyang kabutihan at mabuting layunin. Sa buong kwento, isang aral lamang po ang malinaw. Ang Diyos ay nananatiling tapat kahit sa mga panahong tayo ay natatakot, nanghihina, nagkukulang o nagdududa. Ang kanyang kapayapaan ay dumarating bago ang himala. Ang kanyang pag-asa ay dumarating bago ang sagot. Ang kanyang mga leksyon ay dumarating bago ang katuparan. At ang kanyang biyaya ay dumarating kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya sa dulo ng mensaheng ito ang hamon para sa ating lahat, mga kapatid. Ang hamong magtiwala at maghintay sa Diyos. Gaya ng ipinapaalala ng Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kung nananatiling tapat ang Diyos kahit sa mga panahong tayo ay nabibigo, mas lalo tayong hinihikayat na magtiwala, maghintay at magpatuloy sa Kanya. Ang Diyos na tumupad ng Kanyang pangako kay Zacarias ay siya ring Diyos na tutupad ng Kanyang mga pangako sa iyo. Kapatid, maaring mahaba ang paghihintay mo. Maaring nakakatakot ang maaring pagdaanan sa hinaharap. Maaring may mga bahagi ng buhay mong tila tahimik ang Diyos. Ngunit huwag mong iisipin na tapos na siya. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos at habang ikaw ay naghihintay, panghawakan mo ang kanyang mga pangako sa Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. At kapag dumating ang sagot sa ating mga panalangin, gaya ng sinabi ni Elizabeth, kinahabagan ako ng Panginoon. Doon lamang natin mauunawaan na ang lahat ng paghihintay, lahat ng luha, at lahat ng pagsubok ay ginamit ng Diyos upang ipakita ang kanyang kabutihan at ipakilala ang kanyang sarili sa iyo sa isang mas malalim at personal na paraan. Sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos ang katapatan, sa Diyos ang lahat ng kalwalhatian. Purihin po ang salita ng Diyos.